Let me tell you my feeling about this series. Parang nag-hesitate ako. Especially na ang prayer, though it is simple to early believers, sa mga bagong mananampalataya, dahil it is just like breathing, paghinga. It is just like crying of a newborn child. Nasabi ng Romans chapter 8, we cry, Abba, Father. And yet there are, subalit maraming makikita tayo mga pangako ng Panginoon in relation to prayer, na kung minsan, kung mag-iisip po tayo at iintindihin po natin, maraming katanungan ang lalabas po sa ating mga buhay. For example, nagsabi ang Panginoon, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. And then mabasa mo naman sa Romans 8:31, na hindi nga ipinagkait ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, kundi ito ay ibinigay sa atin ng libre. Bakit niya ipagkakait ang mga bagay na kinakailangan po natin? Oo nga naman. Bakit niya ipagkakait? So, itong mga bagay nito, bakit alam ng Panginoon ang mga pangangailangan natin, hindi pa natin yan ipinapanalangin, alam na niya yan. At very willing siya magbigay ng kailangan natin dahil ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Bakit hindi na lang niya ibigay na walang prayer? Bakit sasabihan pa tayo na tayo ay humingi? Bakit hindi na lang niya ibigay? Bakit kailangan na hanapin natin? Okay? Bakit kailangan tumuktok tayo o magkatok tayo? And those are questions na kailangan maintindihan po natin by the grace of the Lord ang prayer itself. And when I say maintindihan, hindi po ito sa pag-intindi ng isip lang. Pag-intindi po ito ng puso, katulad ng isang taong nagmahal na maaring hindi na maintindihan ang lahat ng mga profile ng kanyang minahal, pero naintindihan ng kanyang puso na ito ang kanyang minahal. So, saying that, I want to say that prayer is not just a mechanics of asking. It is a product of a relationship that is growing. A relationship na lumalago. Lumalago sa pakakilala, lumalago sa dependence dyan sa Diyos. And when I say that, I feel so inadequate nga sa gagawin nating ito. But my trust, my confidence ay sa Diyos na magtuturo po sa atin. Prayer is an act of the spiritual believer working together with God. It is the union of the believer's will with the will of God. Medyo mahirap. Hindi pwede ituro sa mga bata, di ba? Naturuan mo sila huminga, turuan mo sila umiyak. Pero normal yun, basta buhay ka, matututo kang huminga, matututo ka umiyak. And prayer is just like that, as simple as it. Subalit, when you do it, kung ginagawa natin ito, at ginagawa natin in accordance to the will of the Lord, then prayer nga yon. Okay? Kaya ito ay isang gawain, and I would say more than pa sa gawain. It's the greatest work so far. And then, spiritual believer. So, what about the carnal believer? Pwede rin ba mag-pray? May katiyakan ba na ang prayer niya ay sasagutin ng Panginoon? So magtatanong tayo ng ganyan. At yung word na working together with God,
Anong ibig sabihin yan? Nandyan na, nakahanda na ang isasagot ng Panginoon sa ating panalangin. Subalit hindi niya ibibigay at hindi niya gagawin kung hindi ka magpipray. So that is working together with God. Bagamat ang Diyos ay very willing, gustong-gusto niya magbigay, He is a loving Father, at kayang-kaya niya magbigay, pero hindi niya ito ibibigay hanggang hindi ka magpipray. That's why you should ask and God will give. Okay? So, ito ay pakikipag-isa ng spiritual believer sa kalooban ng Panginoon. Meaning, ang kalooban ko ay dapat maglinya sa kalooban ng Panginoon. At doon sa kalooban ng Panginoon, doon ang katiyakan ng prayers. Tingnan niyo ang verse na ito. 1 John 5:14. Okay, napakagandang verse. Now, this is the confidence that we have in Him. Ano itong confidence na ito? Confidence na ang Diyos ay talagang sumasagot sa panalangin. At ang condition dito, if we ask anything, kahit na ano, pwede natin hingin sa Panginoon. Pero tingnan nyo, ang perimeter niyan, according to His will. Ayon sa Kanyang kalooban, He hears us. Okay? So mayroong assurance na kung hihingi tayo, anuman ang hingi natin, subalit ito ay dapat na naayon sa kalooban ng Panginoon, then He hears us. Sa ating experience sa mga kapatid ko, totoo kaya ito? Halimbawa, kalooban ba ng Panginoon na iligtas ng Panginoon ang iyong kapatid? Kalooban ba yon? Mayroong verse. Anong verse? Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved, and your house. It's quite of a promise. Pero ang tanong ngayon, did you pray for your kapatid? Pinagprehan mo ang kapatid mo. Pinagprehan mo ang kasama mo sa bahay. Naligtas na ba? Wala pa rin. Namatay, pero hindi naligtas. Bakit hindi sinagot ng Panginoon ang ating prayer? Hindi ba kalooban din ng Panginoon na maligtas sila? Yes, that's true. But then more than that, and we need to understand, ito po ang negative definition of prayer. Prayer is not the expressing of our wish for God to yield to our petition and fill up our selfish desire. Ang pananalangin ay hindi yung pag-express ng kagustuhan natin sa Diyos, na ang Diyos ay sumunod sa anumang hinihingi natin para masunod natin ang gusto natin. Hindi ganon ang prayer. Hindi ganon na parang katulad sa isang bata na may nagustuhan siya, hihingin niya sa kanyang papa, and then kung hindi ibibigay, iiyak siya, at maya-maya napipilitan na lang ang papa o ang mama na magbigay. Ganon ba yon? Pwede bang ganon ang Diyos? Na parang pipilipitin natin ang kanyang kamay para kumilos, para ibigay ang gusto natin? So, prayer is not like that. It is not forcing the Lord to change His will and perform what He is unwilling to do. Hindi pwedeng ganon. Kasi mga kapatid ko, mga kaibigan, ang kalooban po ng Panginoon ay perfect and unchanging. Ang kanyang tinatawag decrees and predetermined counsels na hindi pa nga nangyayari, alam na ng Panginoon mangyayari yan, at anumang pinagplano niya, ito ay mangyayari. Yan ang totoo. At ang kalooban ng Panginoon ay kagustuhan din ng Panginoon. Meaning, it is His pleasure to do His will. Kung pipilitin mo ang Diyos para sumunod sa kagustuhan mo o sa kagustuhan ko, then wala na sa kalooban ng Panginoon yon.
Dahil napilitan siya, pwede bang mapilitan ang Diyos sa paggawa ng isang bagay? No. Sabi I think it's Psalms 135, whatsoever pleases God in heaven and on earth, that is what He does. Yan ang kanyang ginagawa. So, hindi po ito na parang ang Diyos ay unwilling to give, kailangang mag-hunger strike tayo, kailangang para bagang magsakripisyo, paspasan natin ang pag-ayuno para maya-maya mapilitan ng Diyos na sumagot sa ating prayer. By the grace of the Lord, we'll study about fasting also as the Lord would enable us sa mga susunod. So ito po, ang totoo mga kapatid, kung may prayer ang spiritual Christian, may prayer din ang carnal Christians. By the way, I took that sa aklat ni Watchmani na definition of prayer negatively. Yung positive, ako ang nagbigay ng definition na yon. Pero itong negative, that is right. Okay? Prayer of carnal Christians. Tingnan po ninyo ang verse sa James chapter 4 verse 3. Nananalangin din ito, humihingi din. Pero tingnan ninyo, you asked and received not because you asked amiss. You asked amiss, hindi eksakto. Hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. That you may consume it upon your lusts. Humihingi dahil gusto niya at ang nagustuhan niya ay para sa kanya. At itong para sa kanya ay makapagbibigay kagalakan sa kanya. And so he was asking not for the glory of God, but for himself. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Anong ibig sabihin nito? Nag-pray ka sa kapatid mo para maligtas, pero hindi naligtas. Bakit ang pagkaligtas ba ng kapatid mo o kamag-anak mo ay kalayawan? Or it is the will of God? It's the will of the Lord. But of course, titingnan po natin ano ang state ng ating buhay when we are praying. What are our motives? Anong motibo natin? Gusto kong maligtas ang kapatid ko kasi palagi ako niyang inaaway. Pag maligtas yan, hindi na niya aawayin ako. Ikaw pa rin ang bida. Ikaw pa rin ang bida. It's not about God. And so be careful about praying because the carnal Christians, when they pray, they are praying para ma-exalt ang kanilang sarili. So, ito ang prayer ng carnal Christians. Bakit natin nasabi na carnal Christians ito? Sa James chapter 4, verse 4, tingnan yung verse. You adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Hindi naman ito literally ang mga mananampalataya na ito ay mga adulterers and adulteresses. Subalit may naiinlaban sila sobra pa sa Diyos. Kung ano man yun, ikaw na nakakaalam dyan. Kung mas in love ka sa iba kaysa Diyos, you are an adulterer and adulteresses. Because the Lord told us, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Okay? So ang carnal Christian ay ang Kristiyano na may naiinlaban greater than God. Okay? Ito ang tinatawag dito, friend of the world. So ang prayer of a spiritual Christian, tingnan din natin ang prayer of a spiritual Christian. And we will try to see the prayer ni Apostol Pablo. Okay? Sa mga Christians sa Ephesus. Tingnan nyo. For this reason, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Wow, very sincere. Very sincere. And I believe it is not just the form, hindi lang forma, na kailangan gayahin din natin dahil nakaluhod si Pablo, then kailangan lumuhod din tayo dahil yun sasagot ang Panginoon. Kung nakatayo lang tayo na nanalangin, hindi sasagot ang Panginoon. No, that is form. That is form. But it's an expression of sincerity ng kanyang hinihingi.
from whom the whole family in heaven, na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. At ito ang kanyang prayer. Tingnan niyo ang prayer niya. Basahin natin sa English muna. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Now, basahin niyo ang mga prayer ni Apostol Pablo sa mga Christians. Mayroon siya ng prayer doon sa Corinto, mayroon siya ng prayer sa 2 Corinthians, and of course sa Philippians, and then dito sa Ephesians, dalawa lang ang prayer niya dito. In fact, hindi siya nanalangin na ang mga mananampalataya sa Ephesus ay maging mga soul winners, maging mga, anong tawag dito? Mga aktibo. It's not. O kaya maging mga mayayaman, wag magkakasakit. Nothing wrong if he prayed for that. Okay? But then, may major sa kanya na pinagpipray. Ang una, of course, if you want to read in chapter 1, nag-series ako niya noon sa Ephesians. Then makita niyo ang prayer niya doon na mabuksan ang kanilang mga spiritual na mga mata. Ito ngayon, sabi niya, ang prayer niya dito, na ang mga mananampalataya ay mapalakas ng banal na Espiritu diyan sa pangloob na pagkatao. Okay, basahin natin sa Tagalog. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Itong pagkataong loob, of course, siguro ko ang karamihan sa inyo ay napakinggan na ito sa atin. Okay? But I'm trying to tell you na ang tao mayroong tatlong parte. Katawan, kaluluwa, espiritu. At ang tao mayroong tinatawag inner man, meaning hindi nakikita sa labas. Ito ang espiritu at ang kaluluwa. Okay? Kailangang palakasin ito. Pag malakas ito, then magagawa niya ang sinasabi ng Panginoon, maging ang pananalangin, hindi sa kanyang sariling kalakasan, hindi sa sarili niyang kagustuhan, hindi sa parameter ng kanyang kalooban, kundi sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, tingnan po natin. Pagdating mo sa Ephesians chapter 6, verse 18, marami pang kumandyan, pero itong Ephesians 6:18, sabi dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. In the Spirit. Sa Espiritu. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. So, itong mga spiritual na mga mananampalataya na pinalakas ng Banal na Espiritu ang kanilang pangloob na pagkatao are the one who can pray. Sila ang mananalangin, sila ang makakapagpanalangin na may assurance na sila ay sasagutin ng Panginoon dahil ang kanilang prayer ay nasa loob ng kalooban ng Panginoon. Okay? Having said that, mga kapatid, very, very important. Okay, yan ang parte ng tao. Tayo nang maligtas, ang espiritu natin ay ipinanganak na muli. At hindi kalooban ng Panginoon ng espiritu natin ay manatili dyan na hindi ma-impluensya ang kaluluwa po natin. I think I have preached on that about yung pagbiyak ng Panginoon ng curtain, okay? Na mayroong dalawang significance doon. May access na tayo. Nang mamatay ang Panginoong Jesucristo, nabiyak yung cortina, yung curtain from the top to the bottom. Nagpapaintindi sa atin na hindi natin na kailangan ang mga priest o high priest, may access na tayo direkta sa Panginoon. But also nagpapaintindi na ang Espiritu ngayon na ipinanganak na muli ay pwede niyang ma-influensya ang kaluluwa. Ang kaluluwa, nandiyan ang pag-iisip,
nandyan ang emotion, at nandyan ang pagdidesisyon. Sa buhay ng tao, ang nagdidesisyon po ang kaluluwa. Kaya nga, ang kaluluwa ang responsible sa kanyang desisyon, whether positive nor negative. Pag ang tao siya po ay naligtas, kailangang matuto ang isang mananampalataya na ang kanyang pagdidesisyon ay naaayon sa kalooban ng Banal na Espiritu. At paano ito nangyayari? Mayroong salita ng Diyos. Kaya ang mind niya kailangang may laman ng salita ng Diyos. Ang verse kasi dyan, let the word of Christ dwell in you richly. Richly. Kung name-memorize mo ang mga artista, ang mga basketballista, mag-memorize ka naman ng verse. Lagyan mo ang utak mo. Okay? Let the word of Christ dwell in you richly. Richly. At hindi lang ito pag-intindi, mga kapatid, sa doktrina per se, kundi ito ay armas ng Banal na Espiritu sa pakikilaban sa umaatake sa ating isipan. Alam ba ninyo may laban sa isipan natin? Okay? Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 10, verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty unto God, unto the pulling down of His strongholds, casting down imaginations. Nakakapagbagsak ng imahinasyon. And every high thing that exalt itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. I'm saying, mga kapatid, na ang prayer na sinasabi po ng salita ng Panginoon, working and fighting. Fighting. So, ang mind natin, kailangang magkaroon ng renewal of the mind. Ang mga pananaw natin noon, kailangang mapalitan ng pananaw na Diyos nun. Ang emotions natin, kailangang ang mag-control niyan ang Banal na Espiritu. Through the Word of God. Alam nyo, kung minsan akala natin kung nagkakasakit tayo, makinig kayo ng maigi, akala mo ang sakit mo, physical lang. Pero hindi mo alam, may sakit din pala ang kaluluwa mo. You are embittered person. Napapaitan ka sa puso mo. Naapektuhan na lang ang katawan. And once na magpatuloy ka dyan sa bitterness na yan, maniwala ka o hindi, madali kang mamatay. Because bitterness is not the sign of God for our emotions. Ang science nakaalam niyan, alam niya ng science, na pag ang tao ay galit, puno siya ng bitterness, ang lumalabas sa kanya na mga hormones, hindi yung nakapagpapasaya sa kanya. Hindi yung endorphin, hindi yung serotonin. Ang lumalabas dyan, cortisol, na nakapagpapangit sa iyo. Hindi kayo naniniwala, akala nyo nagbibiro ako. Pero that's true. Hinasabi ko sa mga bata dito, ang batang palaging galit, pumapangit. Pero ang batang palaging masaya, gumagwapo at gumaganda. Yes, a merry heart does good like a medicine. Di ba? I am a believer of the Word. Applicable yan sa buhay po natin. So, being happy and being sad is a choice. Magpili ka. Pagkagising mo ng umaga, gusto ka, mukmo ka agad sa kung anong gusto mong gawin. Pagkatapos reklamo ka dahil ikaw na naman ang gumawa niyan, ikaw na naman ang gumawa niyan, ikaw na naman ang gumawa niyan. Maniwala ka o hindi, you are destroying yourself. Alam niyo ang maganda pagkaumaga? Ano ang maganda pagkaumaga? Pipili ka. Anong gusto mo? Maging masaya, malungkot? Ang nagreklamo, malungkot o masaya? Malungkot. Ang nagpapasalamat, masaya. Di ba? Pagkagising mo ng umaga, Jesus, salamat may hangin pang ilong ko. Hindi naman ako perfecto, pero buhay pa ako.
Do it! That's a spiritual exercise for your soul, to be thankful. So mga kapatid, ang espiritu natin, ma-influence itong sipa natin, ma-influence ito, then pupunta tayo sa pagde-decide. Pag-decide natin, it will be aligned with the will of the Lord. For it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. So, tulungan tayo ng Panginoon. We will start. But I want to simplify as much as possible. Kasi po, na-influence tayo ng prayer na mechanical. Opo, kailangan may following pattern. Acts, adoration, C, confession, T, thanksgiving, S, supplication. Sino nagturo sa atin yan? Mga Europeans. Kailangan adoration. Lalapit ka sa Panginoon, kailangan may mga words ka na gagamitin na mga, oh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at ng lupa. Nothing wrong about that if it comes from the heart, from the Holy Spirit. Pero if it is mechanics, forget about it. Na parang hindi ka na makapray kung wala ng ganyan muna. Kaya dapat muna may act adoration. Inalulunod ka na. Katulad ni Pedro, nalulunod ka na. Malulunod ka tapos sasabihin mo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ko po ikaw ng aking buong puso. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Hindi ka pa nakapagtapos, patay ka na. Malulunod ka na, nagme-mechanical ka pa sa pag-pray. Di ba? Prayer is talking to God, telling Him. Di ba? Ang maraming mga examples niyan sa Bible. Akala natin, kahit na sa pag-pray sa pagkain, kailangan may pattern din. Oo, may pattern. Kung medyo tinatamad, thank you Lord for this food. Amen. Di ba? At akala natin, makukumbinsin natin ang Panginoon sa ating mga rhetoric at mga platitudes. Ang gaganda ng mga pananalita. Kaya sabi ng Panginoon, okay ha, okay, very poetic ka na tao ha, sagutin ang kung panalangin mo. No, it's not like that. Forma. Mga kapatid, beware, they have the form of godliness. So, ang unang papansinin po natin, our spirit, the Holy Spirit, and prayer. Okay? Ang Espiritu natin, ang Banal na Espiritu, at ang pananalangin. Tingnan yung, likewise the Spirit also. That is, capital letter, ang Banal na Espiritu, helps in our weaknesses. Oh, mahina nga po talaga ako. Hindi ako marunong manalangin. I am weak. But then, there is the Spirit that helps. Ang Banal na Espiritu, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for. Concerning the will of the Lord, hindi nga natin alam kung kalooban nga ng Panginoon at kung timing na yan ng Panginoon. So, ang Espiritu ko, kailangan makipag-commune sa Banal na Espiritu, palakasin ng Banal na Espiritu ang Espiritu ko, upang ang mind ko, ang aking isipan, ay magkaroon ng pananaw o kaya ma-renew ang aking isipan at ang aking emotion na mag-align ito sa kaisipan at kagustuhan ng Diyos na pag mag-pray ako, yun ay nasa kalooban ng Panginoon. So it's not about me, it's about the Spirit of God na nagbigay sa akin ng desire na yan, and then when I pray for that, dahil kalooban niya ng Panginoon, God answers prayer. Okay, tingnan niyo ang verse. Basahin natin ulit. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. Totoo yan. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings
which cannot be uttered. Kung minsan, naglalakad ka lang, tapos, ang banal na Espiritu, He is, communicating with your spirit. At ang lumalabas lang sa bibig mo kung minsan, hindi naman parang prayer na acts, adoration, may confession, may thanksgiving at supplication. Kung yung prayer mo, "Oh Lord, tabangan mo ako. Lord, help me." Bakit ka nagsabi ng ganyan? Because the Spirit communicates with your spirit and He is trying to tell you that you need help. Hindi po ito naituturo sa classroom. Naituturo po ito sa experience in a relationship. Okay? So increase ng pakikipagniig mo sa banal na Espiritu through the Word. Dagdagan mo yun. Kung minsan we are striving to change ourselves, kailang baguhin ko. Napakinggan ko kasi ang preaching ni Pastor. Kaya baguhin ko ang aking sarili. Baguhin ko ang aking sarili. And you started reading, listening. You started maya-maya, tulog ka na. You not even talk to God. You not even say, "Lord, mahina po ako. Kahit na makinig ako ng salita mo, parang hindi pumapasok. But I need you. Strengthen my inner man." And when you do that, you see yourself na mahina, God gives the grace. Dahil dinisenyo ng Panginoon ang biyaya niya sa mga humble. Sa mga taong akala na magaling na sila, the Lord will not reveal that. So tandaan po ninyo ito, it's more of a relationship. Relationship. It's not about mechanics. It's not about mechanics. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Sino ang nagsisearch ng puso? Ang Diyos. Diyos lang nakakaalam ng puso. Alam niya ang motibo mo. Okay? Alam din niya ang mind ng banal na Espiritu. Ang kagustuhan ng banal na Espiritu. Kung manalangin tayo na for ourselves, karnal na panalangin, you asked and you received not because you asked amiss. Pero kung manalangin tayo in the Spirit, then ang banal na Espiritu, i-draw tayo doon sa kalooban ng Panginoon. And then, it will be confirmed in our hearts and we have that confidence that God answers prayer. Mga kapatid ko, prayer, ang pananalangin po, parang easy, pero hindi. Parang napakahirap, pero hindi din. Bakit? Kung tayo ay nananalangin sa ating sariling kalakasan, mahirap. But when the Holy Spirit lead us, then we could pray prayer, na real prayer. Na kung minsan wala yung mga salita, pero may groanings in our hearts that God answers. Okay? He makes intercession for the saints according to the will of God. Hindi magkukontra ang banal na Espiritu sa kalooban ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. So it's very important na ang Espiritu ko ay makipagniig sa banal na Espiritu. Okay? The Holy Spirit bears with our spirit. Anong ibig sabihin ng bears with our spirit? Communicates. The Holy Spirit witnesses with our spirit. Nagpapatotoo sa ating espiritu that we are the children of God. Okay? 1 Corinthians 14:15. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit. And I will also pray with the understanding. Tingnan nyo, small letter ang Spirit. Hindi yung banal na Espiritu. Meaning, ang Espiritu ng tao na nakipagniig sa banal na Espiritu can now pray in the Spirit or with the Spirit. And kung sa mag-aawit naman, he will sing with the Spirit. Kasi kung minsan umaawit tayo, mga awit na napakaganda na we are talking to God. Parehas kangina, be thou my vision. That is prayer. Ha?
ang mga prayer songs baga na direct to God, I like those. Kaysa iyon na parang tinuturuan ka pa. Oo. Anyway, pray with the Spirit and with understanding also. So, mga kapatid, ito po ang gusto ng Panginoon, na ang banal na Espiritu palakasin ang Espiritu natin at ang Espiritu natin ma-influensya itong mind natin na pinuno ng salita ng Diyos. And then, when we pray, sigurado yon na kalooban ng Panginoon because the Holy Spirit guided us to that will of the Lord in prayer. Hindi po, anong tawag sa Bicol? Rambang. Ha? Hindi po sa Ilonggo palagpat. Hindi. Hindi guess na. Trial and error. Okay ito. Baka ito. Ay, hindi siguro. Baka ito. Siguro kung ganun ang ginagawa ng mga binata pag nanliligaw, subukan ko muna ito. Pagsagutin ako, kalooban ng Panginoon. Ay, hindi ako sinagot, ito naman. Usabayin ko na lang itong dalawa. Maya-maya, pipili na lang ako para akong nagputol ng kahoy sa kagubatan at pinili ko lang ang gusto ko. Rambang. Don't do that. Do not tempt God for that. So, know the will of the Lord and then ask. Now, ngayon, prayer, our needs, and God's glory. Panalangin, ang mga kailangan natin, at ang kaluwalhatian ng Panginoon. Basahin natin ang verse na ito. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So simple na, sa average Christian, ang pag-unawa nito, nagpangako ang Panginoon. He will supply all my need. Actually, si Paul nasa prison dito during that time. And he was telling the Philippians, sabi niya sa mga taga-Philippians, sabi niya, nang ako ay pumunta nang nag-mission ako, sa madaling salita, nag-mag-mission ako, walang tumulong sa akin maliban sa inyo. At sabi niya, pinadala pa rin si Epaphroditus at si Timothy. Then, na-refresh ang kaluluwa ko. At mayroon pang gift, but I do not desire the gift per se, kundi yung pag-ibig ninyo. And then sabi ni Pablo, my God shall supply all your need. Now, totoo po yun. All our needs, alam ng Panginoon, lahat ng pangangailangan natin ay kaya niyang isupply. Material, physical, solical, spiritual na pangangailangan natin, kaya niya at willing siya mag-supply. Pero tingnan nyo, walang problema sa tangke ng Diyos. Sa bodega ng Diyos, reservoir of God, walang problema. His riches is unsearchable. And yet, nandiyan ang word in glory by Christ Jesus. Meaning, mananalangin ako, alam ko kailangan ko ito. Nagpangako ang Panginoon, He will supply all my need. Pero titingnan ko muna, ito ba ay magbibigay kaluwalhatian sa Kanya? Because He will not do anything that will be against His glory or contrary to His glory. Okay? So, ito ang mga possible questions na pwede nating itanong. Questions to ask when praying for our needs. Will my lack of necessities affect God? Ang kakulangan ko ba ng mga bagay na ito makaapektar sa Diyos? Meaning, will it bring glory to God? Ang ibig sabihin ng affects God is makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Pwede kaya? Kung hindi ka bibigyan ng Panginoon, kung padadaanin ka ng Panginoon sa kahirapan, padadaanin ka ng Panginoon sa karamdaman, siyempre gusto mong umasenso, gusto mong gumaling ka, right? And we are praying na gumaling tayo kung may sakit tayo. Kaya ka bang pagalingin ng Panginoon? Yes. Gusto ka ba niyang pagalingin? It depends. It depends. Why?
Kung mas mag-glorify siya doon sa hindi kanya pagalingin, yun ang gagawin niya. Kung hindi siya mag-glorify, hindi niya gagawin. I'll prove that point. Okay? So, ang kakulangan ba sa aking mga pangangailangan makaapektar sa Diyos? Will He be glorified in supplying all my need? Mabibigyan ba siya ng kaluwalhatian sa ibigay niya sa akin ang pangangailangan ko? Actually, ito ay tanong ko rin when we are praying na mag-start ng bahay. We are not expecting that, I tell you. Kilala ninyo ako. Ibig sabihin, kontentado ako by the grace of the Lord yan sa Panginoon, sa kung anumang ipadaan sa akin ng Panginoon. For 23 years, dito kami nakatira. Doon sa mga outlumber na mga sahig. For 2 years, dyan kami. May mga kortina lang dyan. Din binigay sa amin ng Panginoon yan. Grabe na yon, na blessing. But one time, nandun ako sa Iloilo, naalala ko ang bunso namin, si Rhoda, na nagdo-drawing yan noon. Sabi niya, Pa, pag makagraduate ako, gagawa tayo ng bahay. Andito, bahay ito ang kwarto na ate, ng mga babae, itong kwarto ng mga lalaki. And repeatedly, ginagawa na yon. Every time mag-devotion kami. And so, we started praying for that. And then, binigay ng Panginoon yung parsonage dito. I was not in dreaming for a house. I was not. Let me use this for the glory of the Lord. Kaya lang nandun ako sa Iloilo, I read this verse. Psalms 86 verse 17. Show me a token for good, that they which hate me may see it and be ashamed. Because thou, O Lord, hast holpen me and comforted me. Yang last phrase na yan, yun ang tumimo sa isipan ko. Ikaw ang tumulong sa akin, Panginoon. So will it glorify you? Mabibigyan ka ba ng kaluwalhatian kung ibigay mo sa amin ito na hinihingi ng anak ko? Maluluwalhati ka ba dito? Kung hindi, wag mong ibigayin. Not our will, but your will. I don't know kung paano ginawa ng Panginoon yun. Kung paano ginawa ng Panginoon. But in 2010, we were able to buy that lot sa pag-supply ng Panginoon sa kanyang kagustuhan. And then, in 2018, nagsimula kayo mag-build doon. In 2021, medyo natapos, naka-stay kami doon. Nandoon sa taas niya, God's grace for His glory. Bakit nilagyan ko ng ganon? People might not understand that. Never mind. Commitment ko yan sa Panginoon. It's the grace of God. And the grace of God is designed for His glory. It's not about me. Kasi ako, kontentado lang, kahit nakubo-kubo lang ako dyan. Sabi ko sa misis, kubo lang tayo dyan. Tapos basta may security lang tayo, okay na. Pero God wanted to be honored in providing for our needs. Okay lang ba yun? But if God will be honored more in making us poor, okay pa rin ang puso ko. Okay? There's nothing wrong being rich or being poor. The rich and poor meet together. God is the maker of them all. Nabasa nyo? That's in the book of Proverbs. But to be rich, not for the glory of the Lord, is wrong. To be poor, and yet you are complaining, it does not glorify the Lord, it's wrong. So the third question is this, pakinggan nyo ng maigi, or will He be more glorified in allowing me to be in want? O nga kaya? Mas mag-glorify ba ang Panginoon kung pahihirapin o padaanin kami niya sa kahirapan, not answering our prayer for our needs, not answering our prayers for healing, can God be glorified? If you can be glorified, okay lang sa akin.
I said that to my heart. Why? Because my heart is for God's glory. It's not about me. Temporary lang tayo sa libutang ito. Oh, there's nothing wrong. Oh, temporary lang tayo. Everything that matters for the glory of God, yan ang gusto natin. Yan dapat ang gusto natin. Di ba? Okay, having said that, nakapagtataka itong mga verses na ito. But in all things, approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses. Ano ba ito? Sa lahat ng bagay, approving ourselves as the ministers of God, in much necessities. Anong ibig sabihin nito? Makikilala ang isang lingkod ng Panginoon dito sa kahirapan at sa kakulangan? Isa ba ito sa marka ng paging tunay na lingkod ng Diyos? Now, istoryahan ko kayo. Sabi ko sa inyo, I'll be telling you some of the experiences that God allowed me to experience. Nagkaroon ako ng isang kaibigan na Amerikano, Brother Fulfer. And then, pinapunta niya ako doon sa Olongapo. First time, pumunta ako doon. I stayed in 1 week siguro. Nag-evangelize kami. And then, the second time na pumunta ako doon, sabi niya, bring your family. Sinama ko ang 4 pa lang siguro ang anak namin noon. Sinama ko at sinama ko si Mami. And we stayed there for a week, I think, doon sa Olongapo. Nilibot niya kami sa mga lugar na magaganda. Tapos, I don't know, wala naman siguro siyang intention na ganun. Pero right in front of me, nagpipirma siya ng traveler's check para bimili ng pagkain namin. At nang kami na lang dalawa nag-usap, sabi niya, Pastor Rudy, please help me in Olongapo. You can still visit Sorsogon. Bibigyan kita ng sasakyan. I'll buy you, sabi niya, sasakyan. At sabi niya, ito, bibigyan kita ng pangangailangan mo. Ang sagot ko sa kanya, brother, don't tempt me. Don't tempt me. Umuwi kami dito, and there was a pastor na pumunta doon, nag-stay doon. And then later on, gustong pumunta doon, or rather gusto nang mag-stay doon, pero nag-usap kami. Sabi niya kasi sinabihan ako ng missionary doon sa city, na missionary, sabi niya, lingkod ka ng Diyos, tapos naghihirap ka? Anong klaseng Diyos yan mo? Anong klaseng Diyos mo yan? Lingkod ka ng Diyos, naghihirap ka? Sabi niya, Pastor, na ano ako? Kasi nag-mission siya dyan sa Kasiguran, sinusuportaran namin noon, magkano namang sinusuport natin? Wala naman tayo. Hand to mouth and existence, alam niyo yun, 1,000 pesos binibigyan natin siya dyan. Sabi niya sa akin, Pastor, transfer na lang ako doon. Kasi yun nga, parang nasira ang loob niya na ang lingkod ng Diyos naghihirap. Binasa ko po sa kanyang verse na ito. That's why hindi ko yan malimutan. Sabi ko, tingnan mo ang verse na yan. Ang paghihirap ay marka, isa sa marka ng pagiging lingkod ng Diyos. Yeah, I believe that even today. Okay? Ay sa mga kapatid ko, ito si Apostol Pablo. Tingnan nyo ang sumunod na verse. Naghihirap po siya pero hindi po siya malungkot. Naghihirap po siya pero hindi siya nagreklamo. Mas grabe ang kahirapan kung nagreklamo ka. Tama. Dahil ang kanyang kagalakan ay hindi doon sa pera. Hindi doon sa mga pag-supply ng kanyang needs. Ang kagalakan niya because God is glorified. And when God is glorified, I am satisfied. Okay? So ito sabi niya, a sorrowful, yet always rejoicing. Paano ba ito maintindihan? Sorrowful, yet always rejoicing. Hindi ba kung malungkot ka, hindi ka masaya?
We have that kind of emotion. Di ba? But what if, makinig kayo ng maigi, what if the Lord will control your emotion and give you an emotion like His emotion? Okay lang. Ang emotion ng Panginoon can empathize and sympathize to both at the same time. I believe that. Anong ibig kong sabihin diyan? Sabi ng Panginoon, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that do weep. The one who commands is God, na mayroong, I use that word, complexity of emotion. Nang sabi ng Panginoon, rejoice with them that do rejoice, weep with them that do weep. Sa ngayon, mayroong Christian na umiiyak, pero mayroon din nagagalak. At the same time, at the same moment, can God empathize and sympathize with them? Both at the same time? Yes. Doon sa nag-rejoice, He can rejoice with them. Doon sa naka-experience ng kalungkutan, nakakapag-sympathize siya doon sa kalungkutan. Oh, this is the great God! I like Him for that. And if He could change my emotion with that kind of emotion, okay na sa akin. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making many rich. As having nothing, and yet possessing all things. Mga kapatid, this is about prayer. Okay? My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Kaya ba nating intindihin ito? Pwede kaya masabi natin na nagpapakunwari lang yan si Pablo. O kaya baka nababaliw yan si Pablo. Take pleasure in infirmities. Ano ka? Nagagalak sa mga kahinaan. Kahinaan physical yon. Nagagalak sa mga pagkaapi. I can't understand that. Inaapi ka, magagalak ka pa? But you know, if it is for Christ's sake, I want to enjoy that. Okay. Because our joy is not dependent upon sa labas. It's God who gives the joy. Okay? Sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, pwede ba maging magalak? Nagkukulang ka, umiyak ang anak mo, walang gatas. Kakain ka, tuyo, pwede ka pa magalak? Depende. Where your treasure is. Kung ang kagalakan mo sa pagkain, masaya ka nga pag maraming pagkain. Pero kung ang kagalakan mo sa Diyos, kahit minsan, salat sa pagkain, ang kagalakan na yon ay permanent. I am saying this, mga kapatid, because this is real Christianity. It's a relationship. Real Christianity po ito. Hindi po ito dependent sa sikat ng araw o kaya sa ulan. Hindi po. Grow in love. Grow in that relationship. And in some degree, God could make you experience that, especially in times of suffering. That's why si Apostol Pablo nasa loob ng bilangguan, he was praying and praising God. And God was glorified in that. So mga kapatid ko, mga kaibigan, this is a series on prayer. Nasabi ko sa inyo, I feel so unworthy and inadequate in sharing to you. Pero I think it's very timing or timely na ipaalam ko sa inyo ito. May different experiences kayo, experience ko, pero
continue to dive deeper in the Lord. Love Him more. Love Him more. Because He's very lovable. Tulungan po tayo ng Panginoon